Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Canelo Alvarez binanatan at minaliit lang si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, dahil ayon sa kanya, ay isang mahina at walang pag-asang manalo si Manny Pacquiao sa kanya kung sila man ay maglaban sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Canelo Alvarez na kapag siya daw ang makatama kay Manny Pacquiao ay hindi niya kakayanin ang lakas nito. Sinabi din ni Canelo Alvarez na hindi aabot ng 6 na round ang itatagal ni Manny Pacquiao sa kanya. Napanood naman at narinig ni former world champion and Hall of Fame legend Sugar Sean Mosley ang mga pahayag ni Canelo Alvarez tungkol sa lakas ni Manny Pacquiao kaya sinagot niya ito. Ayon sa kanya na kung ikukumpare daw ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez kumpara sa kamao ni Manny Pacquiao ay talagang mas malakas daw itong si Manny Pacquiao. Dahil nasubukan na daw ni Mosley ang lakas ng kamao nitong si Canelo Alvarez noong maglaban sila, hindi man lang daw ito nasaktan or nayanig sa lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez. Pero yung suntok ni Manny Pacquiao ay talagang ramdam niya ang lakas at pagkayanig nito dahilan ng kanyang pagkatumba. Dagdag pa ni Mosley ang lakas ng suntok ni Manny Pacquiao ay higit pa sa mga heavyweight fighter ang lakas nito. Lalong-lalo na daw ang kaliwang suntok ni Manny Pacquiao ay talagang grabe daw ang lakas nito, at first time niyang makaramdam ng pangangatog at takot na hindi niya naramdaman sa ibang mga naging kalaban niyang boksingero. Bukod tanging kay Manny Pacquiao lang daw niya ito nararamdaman, kaya ang lakas na pinagmamalaki ni Canelo Alvarez ay walang-wala sa lakas ni Manny Pacquiao. Dagdag pa sa ating mga balita. Hoy, Naoya Inoue. Huwag kang matakot kay Cuadro Alas, ha? Parang pinapalata mo na talaga na natatakot ka talaga sa akin. So interview kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster, tungkol kay former 3 World Division Champion Cuadro Alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Tinanong ito patungkol sa post niya sa Twitter, dahil sa mga pinagsasabi ni John Riel Casimero tungkol sa kanya. Dahil sobra na ang kanyang ginagawang pambubuli, kaya tinanong si Naoya Inoue kung maaari niya bang ipaliwanag ang tungkol dyan. Ayon sa kanya, I think many boxers will imitate and follow sa mga ganyang estilo, kaya wala na siyang kahit anong interest patungkol kay John Riel Casimero. ことが増えていくのかなと思うだけなんで、興味はねえみたいな、カシメロ自体に興味はないです。それはもう本心というか、煽りとかじゃなくて、そうですね、興味はないです。 Tinanong din si Naoya Inoue kung ano na ang kanyang gagawin sa mga call-out at pambubuli ni John Riel Casimero. Ayon kay Naoya Inoue na mas mainam na huwag nang pansinin si John Riel Casimero at wag na talaga siyang labanan. Dagdag pa ni Naoya Inoue na sa tingin niya ayaw ni John Riel Casimero mangyari at para naman sa kanya ay okay lang na maging ganyan. 干せばいいんじゃないですか試合をせずにそれが一番カシメロに対してカシメロ自身が一番嫌なことだと思う。それでいいと思う。 Tinanong din ito kung ano ang kanyang masasabi kay John Riel Casimero. Ayon kay Naoya Inoue ay kalimutan na natin si John Riel Casimero, wala na siyang masasabi pa patungkol kay Cuadro Alas John Riel Casimero. カシメロに関しては、もうカシメロに関していいんじゃないですかそんなに別に話すこともないですし。 Tinanong siya kung lalabanan pa ba niya ito. Ang sagot naman ni Naoya Inoue ay kung mapagdesisyonan na maglaban sila ay lalabanan niya ito. Yun lang at itigil na natin yan si Casimero dahil wala na siyang masasabi pa. だから決まればやりますし、そのぐらいなんでもうやめましょう。カシメロそんな時に話すこともないですよ。 Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa super bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon. Sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery.
nakamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadalib, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman, ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO, at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Neri at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang The Japanese Monster na harapin si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Coach Freddie Roach at Nonito Donaire Jr. nagulat sa ginawa ng kanilang alaga na kanilang hinubog. Tinuruan ng lahat ng teknik, ginawang halimaw sa ibabaw ng boxing ring at nagkamit ng mga kampyonato na si Rex Chu aka the Wonder Boy ng bansang China. Sunod-sunod ang kanyang mga naging tagumpay sa ibabaw ng boxing ring, wala pang nakakapigil sa dala niyang malabagyo na lakas sa ibabaw ng boxing ring. Lahat ng humarang ay tomba, sa mura niyang edad na nakuha na niya agad ang WBC Asian Boxing Council, Continental Super Flyweight at WBO Asia Pacific Super Flyweight title. Iba talaga ang lakas ni Wonder Kid simula nang maturuan ni Coach Freddie Roach at Nonito Donaire Jr., malahalimaw ang lakas tulad ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Nakalaban na rin dito ang tubong Cagayan de Oro City, Philippines na si Michael Enriquez, para sa WBA International Super Flyweight title. Panoorin natin ang magandang bakbakan ng tinaguriang alias Blade na si Michael Enriquez ng bansang Pilipinas kontra sa Wonder Kids ng bansang China na si Rex Chu. Sa unang round ay kitang-kita na talagang lamang si Rex Chu pagdating sa tangkad, dahilan ng mabilis niyang ipakonekta ang kanyang mga suntok kay Michael Enriquez. He wants to build the sport in Hong Kong, make it more popular, open the door for others, and he's coming out very strong here in round number 1. Right out the gate, you can see why Top Rank was excited to sign Rexo. He has a very entertaining style. Right hand from Enriquez. First good punch that Enriquez has been able to land. It's just announced this week here in Macau that Rex Cho has signed, and Cho takes a hard right. And Enriquez comes straight forward and lands a good left right. Enriquez had a real rough first minute and a half, but he's done much better in those last 30 or 40 seconds. Takes a straight left there from Rex Cho. Absolutely. Now it just, well, we'll see. I don't think he was affected too much by it. Bringing the fight to Rex Cho. He wants to pull off the upset if he can. Hard right by Enriquez. I don't even know if he even knows
out loaded for bear. Has come here not to fold up and roll over. Sa round 2 ay hindi rin nagpatinag itong kababayan natin na si Michael Enriquez, laban kung laban din siya. Bringing the fight to Rex Joe. He wants to pull off the upset if he can. Hard right by Enriquez. I don't even know if he even knows that it's there. Ooh, early action here in round 2. I'll say Enriquez has come out loaded for bear. Has come here not to fold up and roll over, I'll tell you that. Show with a combination. Enriquez able. There doesn't seem to be bleeding or a factor in this round so far. Good comment. Show is not unusual. He's long-armed. You can see he has good hand speed, excellent. Sa round 5 ay talagang malalakas pero ang mga pinapakawala na suntok ni Michael Enriquez at Rex Chu, tila walang kapaguran at gusto nila mapatamba ang bawat isa. Diego Corrales was one. Lance Whitaker, the heavyweight of note a few years ago, was another one. Fought very effectively, even though he was real tall. Let's see who can keep up this pace in the second half of the fight. And by Enriquez. Cho again electing to stay close, now pushing him into the corner. Let's see if he rips. Open a combination in what would seem to be a war of attrition, although both seem to have plenty of energy left at this point. Miguel working 4 corners tonight. Crowd encouraging him to do just that. He seems to have Enriquez where he wants him. Elbows him into the corner. Enriquez trying to fight it. He just likes being inside. There's no doubt about it. He's enjoying the combat, wants to engage, but it's costing him at times, and he just again got caught with it by Michael Blade Enriquez. Sa round 9 ay kitang-kita sa dalawang boksingero ang pagod dahil pahina na ng pahina ang kanilang mga suntok. Hanggang sa huling round inabot ang labanan ng dalawang boksingero, ngunit dineklara na panalo si Rex Chu ng bansang China at tinanghal ito na kampyon ng WBA International Super Flyweight title.